Magandang araw po uli sa inyong lahat mga kamatyas. Tuloy pa rin tayo dito sa pagsubaybay sa ongoing Global Chess League ng Tech Mahindra at sa bakbakan naman ng team nila Jan Krzysztof Duda, ang number 1 Poland player versus Parag Nananda, ang isa sa mga rising star talaga, superstar talaga ng India. At sa end part po, papakita ko sa inyo ang naging team results nila, ganun din sa standing. Ang ginawa ni Duda, nag-E4, E5 si Parag, Knight F3, Knight C6, at pinasok ang Gyuko piano. Setup, D3, Knight F6, C3, ayan, palagi na nating nakikita yan. Ang A6 po, ang idea niyan para may aatrasan na ang bishop kapag inatake. At A4, para din naman ang bishop ay may aatrasan pag inatake ng knight. Bishop A7, umilag na at nag-castle. D6, para pakawalan ng development ng bishop. At nag-H3 para pigilan naman yung paparating na Bishop G4, annoying development with pin. Ganun din naman ang black para maiwasan yung Bishop G5. At nag-Knight A3. Aba, medyo kakaiba tong setup ni Duda. Knight A3, dinevelop. Nag-G5. Mas nakakagulat itong si Parag. Dito kasi, ang palagi ang ginagawa, nagkakasel lang. Tapos Knight E7, yung nililipat, yung Knight doon sa G6. Pero dito, novelty nag-G5. Naghangad si Parag ng kakaibang setup na ang ibig niyang sabihin ay hindi na magkakasling at bobombahin na lang niya ng atake ang white sa king side. Nag-Knight H2. Medyo nataranta agad si Duda kasi para mapigilan yung paparating na G4. Nag-Rook G8. Grabe, bago no? Bishop E3, pangsalubong sa napakalakas na bishop, nag-G4. Tingnan nyo po, grabe kabilis ng impact. Oh. Kinapture ang bishop at nag-knight takes A7 pero nilagyan po ng X. Dapat daw, diretso na pala. Yan na pala ang genius. Sacrifice ng isang pyesa. Pag umatras, halimbawa itakbo natin. Mag-Rook takes G2 check, King H1, and Knight G4. Grabe pala ka. Meron na palang patakyan. O di kakapturein. Silipin lang natin sandali mga kamatyas ha. Bishop takes. Paano kung i-F3? Sabay Bishop H5. Yan ang binibiling mga tulog na tira. Biglang matutulog. Yun lang. Siyempre iniisip dito ng black. Baka mamaya mabitin yung atake. Pag nag-Rook G1, magku-Queen F6. Aatakihin yung pawn. Tapos Rook takes, Bishop takes, Queen E1, and Queen G6. Malayo, mga kamatyas, malayong pag-aaral ito. Para magawa ito ng black, kailangan talagang nakita ng advance na pag-aralan sa bahay. Equal naman ang evaluation bar. Marami pang sangay-sangay yan. No? Equal pero playable yung sacrifice. Pero, may nerve. Ang naabot lang dito ni Parag ay talagang simpleng bawian. At dito nagkaroon naman ng pagkakataong makapush para kay papaano wag ma-open ang G-file. Nag-Knight C6 bumalik and nag-B4. Ang plano naman ng B4, ang gusto dito ni Duda mangyari tatanggap na lang ba ng tatanggap ng suntok? Si Duda, gusto niya ring kumounter sa kabila. Pero nilagyan ng bad move ng computer engine. Dapat daw ay G3. Para talagang totally wala na pong pagbabadya ang black na mag-push G3 para umatake pa. Yan ang plano. Pero, ayaw pansinin ni Duda yan. Nag-B4, Bishop E6. Ayun. Dapat daw dito Knight E7. Pupunta dun sa G6 para atakihin yung H4. Yan ang gusto ng computer. Pero nag-Bishop E6 dito si Parag. Nag-Queen D2. Tineret yung pawn. At nag-H5. Iniwas. Nag-F4. Ayan, para magkaroon talaga ng totally bukas na sa F-file. Pero bad move ang binigay ng computer. Dapat daw po ay G3. Grabe, kahapon pa yan G3 na yan. Dito po kasi medyo pangit yung knight sa itsura. Pero pag naka-Rook E1, ikot yung knight maneuver. Pogi na uli yan. Pag may control na sa F5 and D5 squares. Ayun. Pero dito, gusto ni Duda umatake talaga Queen E7, Rook AE1, yan, develop, Knight D7, bad move by Parag. Dapat naman daw ay castle queen side na. Mas mabilis po.
Okay, nga lang syempre nakakailang din, baka mamaya mabomba ng B5. Okay, balik tayo sa knight D7 at nag G3. Ayun, ngayon pa lang nag G3 pero wala na sa timing. Dapat naman daw ang tira dito is D4 immediately para, nako, may pamuwersang D5. Ang lakas, no? Lakas talaga ng idea ng computer. Laging iba ang dating. Pag nag G3 kasi dito, magda knight F3 lang. So, yung pala, no? Pero nag G3 dito si Duda, kumapture sa F4, rook takes F4, knight CE5, at nag-bishop to D5. Another X move. Dapat daw po ay talagang capturing na yon. F takes E6 and D4. Tapos magda knight G6, rook F1. Yan, kasi kung dito pupunta, kakapturin lang po yon, may G3 double. Yan, may sacrifice sa H4, kaya rook F1. Tapos yung knight, ilagay na sa mas aktibong square later on. Okay? Pero ang ginawa ni Duda, nag-bishop D5, castling naman sa queen side. Ayun, hindi po makapture-capture yung bishop kasi ang plano ni Duda magkaroon ng malakas na pressure sa e-file. Kaya hindi pwedeng capturein yon. Bagkos, ang ganda ng ginawang decision, nag-king safety na lang at nag-knight C2. Another bad move. Sunod-sunod po yung bad moves Dapat daw dito, D4 pa rin. Sipain pa rin yung knight na yan. Tapos, binigay na ng computer, capture, capture, and king F2. Depensa muna sa G3. Mamaya na capturein yung pawn F3. Okay. So, talagang grabe na ang chess talaga. Malalim na talaga. Knight C2, knight F3 check. Ayun. Ginawa ni Prag pero wrong timing. Dapat daw po knight G6. Rook F1, knight takes G4 or H4. Ayun pala, medyo malayo-layot malalim. Pag kinapture, magda knight E5. Ay nako, positional sacrifice pala mangyari. Nakakatakot ito gawin. Siyempre tayo, pag nag-sacrifice tayo hanggat maaari, pangita na di ba? Tanaw na Dito biglang pumorma lang mahirap magawa. Balik tayo sa knight F3. Capture, capture, at nag-king F2, pero bad move. Dapat daw po king H2. Diyan naman, bago kainin yung pawn. Kasi kung kakapturein yung pawn, may queen takes H4 Pag nalihis po yung tore, may ganun Kaya hindi kinakapture ng rook yang pawn na yan sa F3. So, pero balik tayo, nag-king F2, knight E5, nako, may check na. Knight E3, ayun, para maproteksyonan. Queen to D7. Yan, ang plano ditong nakikita ko is kakapture dyan tapos magkakaroon ng way ang queen, makapasok, mga kalik-kalikot, atake sa G3 at kinapture na. Ayun, dahil sa pressure na rin, pero dapat daw po is rook G1 ang tama. Pag kumapture dyan, knight takes at pagpalagay ng pumasok dyan, rook takes F3. Ang idea ng rook G1 is to protect the G3 at the same time kung check, may ganon. Pero paano kung chumek muna ng knight pero kinapture na ito. Pag check kasi gaganon lang. Okay, capture, capture, and king B8. So lamang pa rin ang black. Malaki na rin pala ang lamang ng black dito, mga kamatsas. So balik tayo sa kinapture. F takes E6. Nag D4, paalis na. And dito pakiguess nyo po yung napakagandang hataw na ginawa ni Prag. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Ang ganda ng ginawa. Queen G7. Brilliant move by Prag. Threatening to capture the G3. Pag nag-king F1, may matcha sa G1. Okay po. So ang ginawa, nag-rook G1, dinipensahan muna, pero may knight G6. Yun ang masaklap. Yun ang masaklap. Rook takes and boom, may knight takes H4. Timing na timing. Hindi pwedeng capturein, babagsakan tore. Nag-rook F4, nag-rook DF8 sa lubong. Mangyari na under attack dito si Duda. So pag kinapture, may depensa, depensado na rin ang rook sa G1, nag-queen G5, another strong pressure giving move. Pero mas matindi raw po, ay grabe. May na-miss dito na napaka-spectacular move. Kita nyo mga kamatsas, na-miss dito ni Prag.
Pang puzzle, oh. Queen takes G3. May ganun na pala, oh. Rook takes G3, Rook takes F4 check, takbo King E2, and Rook takes G3. Lalabas, 2 rooks versus Queen, yung Knight pantay namang meron. Pero, napaka-solid po ng pawn structure ng Black. Okay? Laging dominating ang 2 rooks sa Queen kapag solid ang pawn structure ng may 2 rooks. Pero pag kalat-kalat, delikado yung 2 rooks. Doon naman malakas ang Reyna kasi naaabot niya yung mga malalayong makalat-kalat di ba? Pero pag solid, naku, ang hirap atakihin yan. Favorable sa Black ito. Hindi napansin ni Prag yung hataw na yun, ano? Ang ginawa niya is Queen G5, Rook takes, King E2, and the Rook F3 to attack the Knight, and the G3, nag-Queen C1, and Rook takes G3. Ayun, sinimplihan na lang ni Prag ang buhay. Takes, and the Queen F1 para walang check dyan. Knight G6 para walang check doon. At the same time, mag-check ang Black. May push pa ng pass pawn. Nag-King D2, Knight F4, B5. Ayan, the only way para makagulo-gulo. Mangyari, parang wala na lang, nakahiga na lang ang mga pyesa ni Duda para makagulo-gulo naman sa kabila. Kinapture, capture, and nag-H4. Yan ang mabigat na mabigat. Yang gagapang na po na yan. Nag-B6, lahat na ng gulo ginawa ni Duda. Makapanggulo lang, oh. And nag-H3. Hindi na pinansin, napakawais na decision. At nag-D5. Ano purpose ng D5? H2. Wala na. Basta dire-diretso lang. Kumapture. Okay. Sinimplihan na lang mga kamatsas. H1 Queen para mabilis ang impact. Capture. Check. King C1. Capture yung Knight check. King C2. And Knight takes E6. Yun. Dito, pakabait na. Lamang na ng isang pyesa. Unti-unting lilinisin na. Galing ng control na ginawa ni Prag, ano? Di nakaporma si Duda. King D2, Queen C5. Ang lakas naman ni Prag. Grabe. Tindi ng control niya, oh. Harang. Ito, pakabait na. Pakabait na. Medyo parang natatakot pa si Prag sa mga possible kalikot, no? Ayun, wala bang hagip yan? Wala mga check-check? Kasi naka-check pa. Sorry. Knight C5. Ayaw pa rin mag-resign dito ni Duda. Alang-alang po sa kanyang team. Yun nga lang, pag Queen E4 check, talagang huli ka! Nahuli na ang Reynang Panggulo at talo po si Duda. Grabe laban nila, no? Ang tindi ng gitgitan. At ang nangyari po sa kanilang team results, eto po. Sa kupunan nila Magnus, katimit kasi ni Magnus si Prag 6-11. Ayun, natalo po ang American Gambits sa Alpine SG Pipers. Okay. Tabla si Magnus kay Nakamura, si Pragnananda ang isa sa mga bayani sa kanilang team. At nanalo din si Daniel Darda. Ayun, sa Junior Division. Okay, maraming salamat po mga kamatsas. Kung kayo po ay mayroon pang gustong ipa-analyze, lapag nyo lang po sa comment section below. At kung kayo may mga komento pa, mayroong gustong ihabol, ipasok sa ating napag-aralang laban, comment section below lang po. At sa mga gustong pumasok sa ating second batch ng online training, group training po ito, ay ang registration na sa comment section below lang, nakapin. Click nyo lang po para malaman nyo lahat ang inyong itatanong. Nandun ang detalye. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.